Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Mga nagsulputang pamamaraan ng pagbebenta ng sarili gamit ang internet. Hindi mo na kailangan personally makipag-contact sa kanila. Through internet lang, through chat, nagkakapera ka. Mga artistang sumasabak sa politika, may ibubuga ba sa serbisyo publiko? Kung artista ka, mag-artista ka na lang. No? Parang kung entertainer ka, I think it's a lot of thinking how you're going to improve your craft. At angal ng mga empleyadong hindi mapakinabangan ng benepisyo, sino ang dapat sisihin? Bakit ganito ang nangyari sa mga teachers? Ang palaging nahihirapan yung mga teachers. Talagang nahihiya kami sa mga ibang agency. Nahiya kami sa kanila kung bakit ganito ang nangyari sa amin. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala Sa Reporter's Notebook. Tila sumasabay sa paglipas ng panahon ng sinasabing pinakamatandang propesyon, ang prostitusyon, cybersex, sex online, at sex eyeball. Ilan lamang ito sa mga paraan ng pagbebenta ng sarili sa pamamagitan ng internet. Bakit nga ba patuloy na lumalawak ang ganitong kalakal? Hindi mo na kailangan personally makipag-contact sa kanila. Through internet lang, through chat, nagkakapera ka. Ang pagbabayad para makakita ng paghubad sa internet sa pamamagitan ng web camera, isang uri ng tinatawag na cybersex. Ito ang trabaho ni Maui. Dati pumapasok pa siya sa malaking cybersex din, pero ngayon, mag-isa na niya itong ginagawa. Sa dali ng kalakaran, sariling diskarte na siya. Mas malaking kita dahil walang may hawak sa kanya. Ako yung pinakamaliit ang kita kasi ako yung may anak na ako. Yung mga kasama ko magagandang katawan, mga dalaga. Yung pinakamalaki nila sa 15 days, 30, ganyan, 30,000. Mula sa simpleng chat, nag-umpisang uminit ang usapan ni Maui at ng kanyang kausap. Mula pa sa ibang bansa ang kanyang mga nakakausap. Malaki ang kita dahil dolyar ang usapan, kaya anuman ang ipagawa sa kanya, sinusunod niya ito. Gusto niya ng show. Tapos, sabi ko sa kanya kung babayaran niya ako $100. Oo naman daw. May isang anak si Maui. Ang kanyang kinikita sa cybersex, malaking bagay para sa kanyang pamilya. Pinapadala ko sa nanay ko. Dito kasi, madali yung pera, minsan. Pero hindi ganun kadali kasi mahirap din yung pinagagawa sa'yo . Adik sa pakikipag-chat si Drew, isang college student. Paminsan-minsan, nakikipag-cybersex din daw siya. At tulad ni Maui, mga foreigner din ang kadalasang customer niya. Kinukwento ko dun sa ka-chat ko na sino yung pwedeng makatulong sa akin. Tapos sabi nila, tutulungan daw nila ako. Tapos pinipresyohan ko na, kunyari, $50 pang tuition ko, mga ganun. Kahit na anong bagay mapagbigyan lang ang kausap, ginagawa ni Drew. Gusto nila ng mag-naked. Kita nila ako na naked body, ganyan. Tapos yun, andun na yung pag nag-naked ako, pinapakita ko yung organs ko. And then, pag nasatisfied sila, titigil ko na. Itinuturo ang kawalan ng malinaw na batas hanggang ngayon bilang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang cybersex. Mga batas tulad ng anti-human trafficking o kaya'y anti-child pornography ang kadalasang ikinakaso sa mga nahuhuli. Ang parusa, multang aabot sa 500,000 piso hanggang 1 milyong piso.
maaari ring makulong ang mga mahuhuli. Pero di pa rin ganong sanay ang ating hustisya sa mga krimeng nagaganap sa internet. Walang direktang batas na may sakop sa cybersex. Kami naman nasa law enforcement, medyo nahihirapan. Unang-una, ano ba yung krimen na sinasabi nating cybercrime? Hindi nakadefine yun doon. So yun ang kinakailangan namin. Puspusan daw ang ginagawang kampanya ng mga otoridad laban sa cybersex. Pero nauwi sa wala ang kampanya ng mga otoridad. May tinatawag tayong defense counsel na ginagamit yung dahilan na walang karapatang batas. So kung ang aming ipinail na kaso laban doon sa mga ay nasa ganitong level, ay napapababa nila sapagkat through technicality. 16 na taon lang si Ryan pero nagtatrabaho siya dati sa isang cybersex den. Bali, 15 po kami. So, yung iba, night shift. Tapos kami po yung day shift. So, pangmaga po kami. Bali, per room, 6 po kami. May mga gay, may mga girls, saka may mga boys. Sa edad ni Ryan, tila bihasa naman siya sa ginagawa. Show nyo lang po yung nude bodies nyo. So, papakita mo na yung katawan mo. Tapos, magte-dirty dancing ka lang. So, una naka-formal ka, tapos unti-unti ka magte-take off. Dahil sa takot sa mga raid na nangyayari sa kanilang lugar, umalis muna si Ryan sa pinapasukan. Pero babalik pa rin daw siya sa gawaing ito. Sa ngayon, may bala akong bumalik. Pag natapos na yung mga raid, pag na hininto nila muna yung raid, tapos babalik ako para kahit pa paano naman kumita ng pera. Si Jenny naman, mahigit 1 taon ding nagtrabaho sa cybersex shop. Umaabot sa 30 hanggang 40 mil ang kanyang kinikita kada buwan. Kaya po ako pumasok doon. Kasi po gusto ko lang pong tulungan yung mama ko. Kasi po ako lang po yung napagtapos niya ng high school eh. Tapos pinag-aral ko po yung kapatid ko nung nakapasok ako doon. Naranasang mahuli ng mga pulis ni Jenny kaya siya umalis sa trabahong ito. Pinipilit na rin daw niyang magbagong buhay. Mag-aaral po ako next year, saka ayoko na po, nagsawa na ako sa ganun. Dalawang taon na nakakalipas nang ipakita namin ang lantarang pagbebenta ng mga babae sa internet. Ang modus operandi, escort service na nauwi sa prostitusyon. Sa paglipas ng panahon, tila sumasabay ang kalakal ng pag-alok ng iba't ibang serbisyo sa pamamagitan ng internet. Sa maraming websites ngayon sa internet, kumakalat ang lantarang prostitusyon, mapalalaki man o babae. Mukhang hindi makahabol ang mga otoridad sa bilis ng pagbabagong anyo ng pangangalakal ng ilan sa kanilang mga sarili. Ilang mga bagay pa kaya na gaya nitong susulpot para mamulat ang mga otoridad na tutukan ito. Ako si Jig Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung artista ka, mag-artista ka na lang. No? Parang kung entertainer ka, I think it's a lot of thinking how you're going to improve your craft. Tinitilian, inaabangan, sinusubaybayan. Tila wala na nga atang hihigit pa sa kinang ng mga artista. Pero pagdating sa politika, ano naman kaya ang kanilang ibubuga? Kilatisin ang mga celebrity politicians sa report ni Nelson Canlas. Panahon na naman ng eleksyon. Kaya puspusan ang pangangapanya ng mga kandidato sa mga lansangan. At sa darating na halalan, ilang sikat na personalidad sa larangan ng showbiz ang muling susubok ng swerte sa politika. Tanghaling tapat, ito ang eksenang aming nadatnan sa pag-iikot ng aktor na si Richard Gomez sa Laguna. Sigawan,
kodakan at may kasama pang pagpapa-autograph sa kanyang pangangampanya. Ayon kay Goma, hindi na raw bago ang kanyang papasukin. Ipinagmamalaki niya ang kanyang naging partisipasyon sa mga programa ng gobyerno para sa sports at droga. At kapag siya ay nahalal, tututukan daw niya ang mga programa para sa kabataan. Pinupush ko talaga yung advocacy ko for the youth, no? To elevate yung quality of education, yung anti-drug campaign, to push for yung mga cottage industries, yung more jobs, yun ang kailangan natin. Sir, yes or no? Are you running for senator this coming election? Ang sagot ko rin, yes or no. Ito ang pahayag ni Cesar Montano sa Reporter's Notebook noong unang linggo ng Pebrero. Ewan ko. Hindi ko masasagot kasi talaga. Kasi walang absolute certainty. Makalipas ang 2 linggo, heto si Cesar sa COMELEC. Kasama sa lineup ng Team Unity si Cesar. Siya ang napili ng Lakas CMD bilang kapalit ng isang nag-back-out na kandidato na siya namang inindorso ng Team Unity. Sa bilis ng pagbabago ng isip, na-question tuloy ang kahandaan niya sa pagsabak sa politika. Paano mo pinaghahandaan tong eleksyon? Kasi first time mo. Well, kailangan physically fit ka. Yun talaga. Yun ang unang-una, tsaka dasal lagi. Aminadong panibagong mundo ang papasukin ni Cesar. Kaya para madagdagan ang kaalaman sa pamumuno at sa paggawa ng batas, paghahandaan daw niya ito. Napansin ko nga dahil, alam mo, bago siya, hindi siya nakapag-prepare, na talagang nag-uusap kami na magtutulungan kami mag-alalayan. Siyempre, siya yung pinaka-popular, but he makes it a point na he helps us, he projects us. Bagito man si Cesar sa politika, tiwala naman ang kanyang grupo sa kakayanan nito. You really learn only what legislation is kung nandun ka na. What's important as far as becoming a good legislator is you're a fast learner and you're willing to learn. And nakita naman namin ni Cesar. Pero ayon sa Consortium on Electoral Reform o CER, hindi biro ang paggawa ng batas, kaya hindi sapat ang madali ang pag-aaral nito. I don't think it's really enough. Maybe it's enough for you to say something parang more intelligent in the campaign. Sana baliktarin naman nila, mag-aral muna sila ng matagal at paghandaan. Aminado ang Team Unity na kailangan nila ang representante sa Visayas. Kasama raw ang pagkuha nila kay Cesar sa kanilang campaign strategy. It is really a strategy na kailangan kami ng isa from the Visayas na is respected in the Visayas and believes in the program of government na kailangan i-advocate nila. And again, si Cesar Montano fits the profile. Malaking bagay daw ang kasikatan ng isang kandidato sa pangangampanya. Ngunit sa laki ng responsibilidad na kanilang tatahakin, handa nga ba sa panibagong mundo ang mga kandidato? Kung artista ka, mag-artista ka na lang. No? Parang kung entertainer ka, I think it's a lot of thinking how you're going to improve your craft. But it's quite different from the political world. No? Politics is power. It's really parang an arena where power is the game. And therefore, marami kang dapat isaalang-alang dyan. Mag-aaral ka maigi. Kung gusto mo maging senador, kailangan alam mo ang foreign policy. Si Leo Martinez, batikang aktor, hindi rin sang-ayon sa pagtakbo sa politika ng mga kasamahan sa industriya. Ang trabaho ng Congress at Senado, gumawa ng batas. Wala kaming karanasan dyan, wala kaming pag-aaral tungkol dyan. So, yun ang sinasabi ko. Wala tayong alam dyan, wag na tayong pumasok dyan kasi hindi natin alam yan. Dagdag pa ng CER, malinaw na ginagawang pang-akit ang mga artista sa pagkuha ng mga boto. You should stop thinking about politics in terms of being able to draw crowds in campaigns because
90 days lang ang kampanya, pero ang paggogobyerno matagal na panahon. Taong 1957, unang nagkaroon ng artista sa Senado. Ang dating matini idol nung dekada 60 na si Rogelio de la Rosa. Sinundan ito ng dating presidenteng Joseph Erap Estrada, na nilbihan ng 16 na taon bilang mayor bago naging senador at naging presidente ng bansa. Ang dating stuntman na si Lito Lapid nagpakitang gilas din sa politika. Ang dating gobernador ng Pampanga nasa Kamara na. At ngayon, tatakbo naman siya sa Makati bilang mayor. Kasi sanay ako sa lokal, di ba? Lagi nasasabi natin high school graduate lang tayo, hindi tayo matalastas sa English. Kasi ang hirap sagutin, ba't sa Makati, di ba? Pag gumabol ako ng mayor sa Maynila, bakit sa Maynila? Ba't hindi Makati? Pag Makati, ba't hindi sa Maynila? Ba't hindi Quezon City? Saan ako sasagot doon? Noong nakaraang eleksyon, 57 ang tumakbong celebrities, 31 ang nanalo, halos kalahati ang natalo. Patunay na hindi garantisadong tiket ang kasikatan sa pagkapanalo. Tulad na lang ng superstar na si Nora Honor na natalo ng tumakbo bilang gobernador ng Camarines Sur noong 2001. At si Alma Moreno na natalo sa pagka-mayor ng Parañaque noong 2004. Ayon sa batas, lahat daw ay may karapatang tumakbo sa politika. Basta ikay natural-born citizen ng bansa, marunong bumasa at magsulat, rehistradong botante at residente ng Pilipinas, pwedeng-pwede kang kumandidato. Pero sa bigat ng haharaping responsibilidad, handa kaya ang mga artista sa bagong mundong kanilang papasukin? Ako si Nelson Canlas at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Bakit ganito ang nangyari sa mga teachers? Palaging nahihirapan yung mga teachers. Talagang nahihiya kami sa mga ibang agency. Nahihiya kami sa kanila kung bakit ganito ang nangyari sa amin. Umaangal ang ilang kawani ng gobyerno. Paano naman daw kasi matapos kaltasan ang kanilang sweldo para sa benepisyo, hindi naman nila ito mapakinabangan. Isa na naman ba itong kaso ng irregularidad? Alamin yan sa report ni JP Soriano. Ang probinsya ng Lanao del Sur ay nabibilang sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Maliban sa problema sa seguridad, may iba pang isyong kinakaharap ang ilang residente dito. Ang kinakatas na pera sa kanilang sweldo, di raw nila mapakinabangan. Abalang-abala si Eram sa pagkwenta ng mga gastusin. Principal sa Kadayonan Elementary School sa Marawi City. Umabot kasi sa 20,000 ang pagpapaospital ng kanyang ama noong nakaraang linggo. Bumibili ako ng mga mahal na gamot, like yung Norvas para sa high blood, 44 ngayon. Yung mga ibang gamot niya. Yung salary ko na hindi kasya sa amin dahil ako'y nagko-commute sa Marawi. Dahil isang government teacher, ang Government Service Insurance System o GSIS ang madalas niyang hiraman ng pera. Sa kanyang mga huling inutangan, noong 1999 hanggang 2003 niya hinulugan. Halos 3,000 piso kung kaltasan siya buwan-buwan. Ngayon, balak sana niyang mangutang uli. Pero hindi na maaari dahil suspendido ang loan privileges ng mga empleyado ng DepEd ARMM. Akala ko mag-loan ako ngayon dahil nakatapos na ako. Naka-fully paid na ako. Sabi nila, may natira pang balance. I-compute mo para makita mo. Kung may makuha kong pira, itong bintana. Ang mga kinaltas daw kasi ng Department of Education ng ARMM sa kanilang sweldo, hindi umabot sa GSIS. Ang binayad niya sa loob ng 3 taon na mahigit 100,000 piso, tila na baliwala. Ang mga ahensya ng gobyerno ang magkakaltas sa sweldo ng kanilang empleyado na siyang inire-remit sa GSIS. Ang DepEd ARMM ay umamin sa hindi pag-remit simula noong 1997 hanggang 2003. Ayon sa GSIS,
umabot na ito sa mahigit 900 milyong piso. Are they still clueless or where the money went? Well, they are really looking for that. That is why they are doing a thing where this money go. Sinampahan ng GSIS ang DepEd ARMM sa Ombudsman ukol sa katiwalian na naganap sa DepEd ARMM. Matapos ang 6 na taon, isang Memorandum of Agreement o MOA ang ginawa ng GSIS, DepEd ARMM at Department of Budget and Management o DBM noong Marso ng 2004. Ang DBM na ang diretsong magbabayad sa GSIS. Ibig sabihin, bago pa dumating ang pondo ng sweldo sa ARMM, nabawas na dito ang pambayad sa GSIS. Kaya anumang anomalya sa hindi pagre-remit ay may iwasan. When we signed the MOA, ang kanilang unpaid premium contributions ay umaabot sa 900 million. Pero nag-reconcile tayo at umabot lamang yan ng mga 454 million. Ang mga bayad naman sa mga loan, hindi pa napag-uusapan. Kaya tila ang mga miyembro pa rin ang nagdurusa sa ginawang kalokohan ng kanilang opisina. Ayon sa MOA, kapag nakaligtaan ang pag-remit sa loob ng 3 buwan sa isang taon, isususpende ang pribilehiyong makautang ang mga miyembro ng DepEd ARMM. At ang interes, tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, suspendido muli ang pribilehiyong ito. Aabot sa 15 taon ang deadline na ibinigay sa ARMM sa pag-ayos ng remittance. Pwede silang magtanong, bakit kaya hindi lumalaki itong loan ko, samantalang ako naman ay nadididakan. Ang isa pang paraan ay through our website. Pwede niya yung ma-access through the website ang kanyang loan accounts, makikita niya rin doon. At itong kahuli-hulihan natin through our eCard Plus. Ang kaso, marami sa mga guro hindi inaabot ng impormasyon. Apat na oras ang pinakamalapit na opisina ng GSIS sa eskwelahan ni Teacher Emma. May bahay man siya sa syudad, hindi siya araw-araw umuwi para makatipid. Sa edad na 55, noong 2005 niya pa dapat nakuha ang kanyang retirement benefits. Pero hanggang ngayon, nagtataka siya kung bakit wala siyang makuha. Ang alam ko na may pera ako sa GSIS kasi every month na may binabawas sa akin. Na yun ang hindi ko alam kasi kung may magpa-follow up daw doon sa ARM na yun, may popost daw ang pera ko na mayroon akong pera sa GSIS. Minarapat naming samahan si Nanay Emma sa Iligan. Sa loob na mismo ng division manager siya pinapunta. Yung payslip ho ninyo, hindi man ho lahat ng nasa payslip natin nai-remit po sa GSIS. May babalik yan sa kanila lahat. So makukuha niya po yung 65,000? Yes. Kung ma-remit ho ng ARM? Yes. So maghintay-hintay lang ho tayo. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang naliwanagan ng guro. Utang na cash advance? Oo. Naliwanagan man, tila bigo pa rin siya. Dahil hindi pa tapos ang kanilang paghihintay na maibalik ang pera na nararapat sa kanya. Saka kung may pera ko, talagang... Gabi naman ang balikan namin si Ma'am Eram para ipaalam ang balita mula sa Iligan. Bakit ganito ang nangyari sa amin, mga teachers? So, wala kaming, sa akin, na parang wala kong naisip kung anong gagawin kong ibang business na para makakuha ko ng pera. Talagang, kahit naririnig ako ng ibang tao, talagang hindi kasya yung 1 month salary ng teachers. Ang kontribusyon ng mga miyembro ang nagiging pondo ng GSIS para makapangutang sa iba. Walang karapatang mamili ang isang kawani. Kung ito'y compulsory, hindi ba nararapat namang na magkaroon ng kaukulang programa para protektahan ang pera ng mga miyembro? Ang sinumang lumabag sa RA 8291 o ang GSIS Act of 1997 ay maaaring mapatawan ng mula 6 na taon hanggang 12 taong pagkakakulong. Sa ngayon, dapat kung 3 monthly unpaid, actually monthly, kinukall na natin yung attention ng ahensya.
Tapos every month, meron pa rin tayong tinatawag na deficiency billing. Halimbawa, hindi nagbayad ang ahensya ng tama, immediately meron tayong deficiency billing na ibinibigay sa kanila. Pero ang 3 buwang ito, hindi napapatupad dahil lahat sa mga sinampahang opisina, ilang taon pa bago napansin ang anomalya. Sa ngayon, may 31 ahensya na may kaso sa Ombudsman ayon sa GSIS. Ang may pinakamalaking utang ngayon ay ang DepEd na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Ang Philippine National Railway o PNR, umabot ng 1 bilyong piso ang hindi na-remit sa GSIS sa loob ng 18 taon. Kinasuhan sila ng kasong plunder ng GSIS pero naayos ng lahat dahil sa MOA. Sa loob ng mga taong iyon, 2 beses nang nasuspinde ang kanilang benepisyo, loan privileges at maging ang PhilHealth. So kinakabahan lalo nito mga nagretiro kung bakit hanggang ngayon ay bayad na nga hindi pa rin naproprocess yung mga papeles nila at nababayaran sila ng kaukulang mga benepisyo na dapat nilang tanggapin. Sa parehong MOA na ginawa ng GSIS, tila lusot sa kasalanan ng mga ahensya. Ang tanging nare-resolba ay ang relasyon ng mga ahensya sa isa't isa at hindi ang naghihikaw sa bulsa ng mga tao. Maging mga ordinaryong tao ay maaaring kasuhan ng kahit anong ahensya sa Ombudsman. Kakarampot lang ang sweldo ng mga ordinaryong kawani ng gobyerno, kaya dapat nang nasanay mahigpit na matutukan kung saan napupunta ang pera na kanilang pinaghirapan. At sino mang maging hadlang para mapakinabangan nila ang perang dapat ay kanila ay dapat papanagutin. Ako si JP Soriano at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo, balita, maaari kayong tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayo mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jigo Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.